Bukod po sa matitinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, nabalian pa ng binte at nagkasugat-sugat ang ilan sa mga nagprotesta. Yung mga napanood nyo kanina po sa US Embassy sa Maynila. Patuloy pa rin ginagamot sa ospital ang ilan sa kanila. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mike, 5 pangangarelis ang nananatili sa ospital matapos nga ang marahas sa dispersal sa isang rally kanina sa US Embassy. Sa mga litratong kuha ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, makikita ang tindi ng mga tinamong sugat ng mga rallyista. 15 rallyista ang dinala sa Philippine General Hospital. Ang babaeng ito halos mabalot na ng benda sa dami ng sugat mula ulo hanggang paa. Ang isang ito natuklap ang balat sa binti matapos magulungan ng police mobile. Ang lalaking ito pinagpupukpok ang ulo. Bali naman ang binti ng babaeng ito. Ilan lang sila sa mga nasaktan sa naging marahas na kilos protesta sa tapat ng US Embassy na nauwi sa pananagasa ng isang police mobile sa mga rallyista. Mike, discharge na nga ang 11 sa mga nasaktan habang 4 pa ang nananatili sa ospital. Isa sa kanila, isang 61 taong gulang na babae. Isa pang rallyista naman ang nananatili dito sa ospital ng Maynila. Ayon kay Attorney Efraim Cortez ng National Union of People's Lawyers, 29 na ang inaresto ng Manila Police District. Nirelease na ang 24 habang nasa ospital pa ang 5. Ayon kay Attorney Cortez, malinaw daw na hindi nasunod ang maximum tolerance sa dispersal at gumamit ng matinding puwersa ang pulisya sa pananagasa at pag-atras pa sa mga rallyista. Mike, 2 nga ang dinala dito sa ospital ng Maynila habang pinag-aaralan pa ng NUPL kung ano yung mga reklamong ihahain nila laban sa Manila Police District. Wala pang tugon ang MPD tungkol dito. Mike? Nako, siguradong malaking issue na naman ito. Maraming salamat, Salima Refran.